sikat naman ang mga Marcos sa pagnanakaw, di ba? Sikat na sikat ang Marcos sa paglabag sa karapatang pantao. Diba? We have come to one of the most important parts of our program. We are welcoming po, isa po talaga sa mga ever since then, solid Duterte supporters in person and on social media. She traveled not only a state, but a country. Worth it po tayo ng isang ticket. Just to grace us with her presence. Borjaka na to? Okay. For one of our important guests, let's give a big round of applause for Maharlika! Hello! Magandang umaga, Melbourne, Australia! My God, grabe ang mga alindog! Ayaw makabog! Maraming salamat po, unang-una sa ating organizers, na kung saan magsama-sama tayong lahat. Siyempre ang ating mga kababayan na alam ko, busy kayo everyday dito dahil sa inyong mga trabaho, sa inyong mga pamilya, pero nandito po kayo para samahan kami at ang ating Vice President at lahat po na nandito. I'm very emotional dahil sa kabila ng laban natin, sobra yung pinagdaanan natin lahat sa kamay ng mga bangag. Ng Marcos, lalo na ang ating Pangulong Duterte na kanilang inabduct or kinidnap papunta po sa The Hague, Netherlands. You know what, mga kababayan, sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay nagsimula ng 2015 na nakikipaglaban para sa ating lahat. Babalikan ko lang yung Balikbayan Box issue, ang tanimbala na nagpahirap sa atin. Noong 2015, naalala niyo ba yon? Yes! Yung binubuksan ng ating mga boxes na pinaghirapan, tinatamnan tayo ng bala, tayo mga OFW, mga migrants, at patuloy tayong talagang sobra po ang pagigipit ng mga nakaraang administrasyon at ang administrasyon ngayon. So, hindi po tayo tumigil para ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino, hindi lang sa abroad, kundi sa ating mga naiwang mahal sa buhay. Katulad po ninyo, mga palangga, yan ang tawag ko sa inyo, mga kababayan, ako po ay isa ring ordinaryong Pilipino na katulad ninyo na nangarap na magkaroon ng magandang buhay. Kaya po ako ay napadpad sa Amerika. So, dahil nakita natin yung talagang kahirapan sa Pilipinas. Kaya lahat naman siguro tayo, kaya tayo nag-abroad, di ba? Para magkaroon ng maayos na kinabukasan. Sa kabila ng ating pakikipaglaban sa buhay, at the same time, nakikipaglaban tayo para sa ating mga naiwan sa Pilipinas. Kaya tayo nag-unite, hindi lang ngayon, yung mga nakaraang pagtitipon, dahil nakita po natin yung injustice ng Marcos administration. Sikat naman ang mga Marcos sa pagnanakaw, di ba? Sikat na sikat ang Marcos sa paglabag sa karapatang pantao, di ba? Kaya nga tayo ay nilalabanan sila sa pagdukot sa ating mahal na Pangulong Duterte. Ako po ay galing ng Europe. Actually, 5 days ago, nandoon ako. At talagang sinamahan natin ang ating mga kababayan doon sa Netherlands na kung saan pareho ng ating sentimiento na free PRRD or bring PRRD home. Bring PRRD home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan, huwag po natin iwanan ang Pangulong Duterte na nagbigay sa atin ng maayos na Pilipinas, ligtas ang mga iskinita, nagbago yung mga kaibigan o mga kamag-anak natin na nalulong sa ipinagbabawal na gamot, katulad ni Presidenteng Bangag. Kaya naman ngayon po ay talagang nagpapasalamat ako lahat sa atin
na hindi natin iniiwanan ang ating mahal na Pangulong Duterte sa kabila ng ginagawa na panggigipit ng administrasyon. Katulad ninyo, kami po ay nalungkot nung nakita namin noong March 11 na talagang harapang niyurakan ang ating Pangulong Duterte. Kung nakikilala niyo po ako, 2023 pa lang, ini-expose na natin na talagang plano talagang ipagkanulo ng Marcos administration ang ating mahal na Pangulong Duterte para ialay sa mga banyaga dun sa The Hague or sa ICC. Kaya naman po, lumalakas din ang loob ng bawat isa sa atin kapag nakikita natin na lahat tayo dito ay talagang naninindigan para sa ating mahal na Pangulong Duterte. 80 years old na po ang Pangulo, naririnig yun naman siguro yung mga interviews ng kanyang mga anak na there are times na ang Pangulong Duterte ay namamayat, gano'n. Pero 80 years old na po yung Pangulo natin eh. Tapos bigla na lang nilang dinukot na gano'n na lang dahil sa political interest at gustong manatili ng Marcos administration. Hindi po nila kayang lumaban ng harap-harapan, hindi nila kayang lumaban ng patas, kaya ang kanilang way ay kidnapin na lang ang Pangulong Duterte, file ng impeachment ang Vice President Sara Duterte. Kaya po talagang grabe ang kawalang hiyaan itong gobyernong ito. Hindi lang po ang Pangulong Duterte, ang pamilyang Duterte ang ginigipit nila, even mga vloggers like me, like you. May mga vloggers ba dito? Yes, gusto ko rin palang pasalamatan ang ating kasamang vlogger from the UK, si Makabayan, na nag-travel din siya all the way from the UK. Thank you so much, sir. Ayan, palakpakan natin. Yes, kasama po namin sa The Hague, nagko-cover siya para iparamdam sa inyo at i-update kayo kung ano yung mga nangyayari dito. May mga Ilocano ba dito? Oh my God! Ayan! Mga kakabsat, yung mga kasama ko nabudol! Okay, mga nabudol ng Marcos administration. But at least, di ba nagising tayo as early as I think August 2022, nagising tayo na hindi pala niya pababagunin ang Pilipinas, kundi palulubugin niya ang ating mahal na inang bayan. Yes! Wala nang solid north! Yes, wala nang solid north kasi nagising na po ang mga Ilocano. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga Ilocano na nandito. Talaga naman pong mabuhay kayong lahat. At syempre, lahat ng mga Pilipino sa buong mundo at dito sa Melbourne, mabuhay kayong lahat. Maraming salamat sa pagmamahal sa Pangulong Duterte. Hindi ko na po patatagalin dahil alam ko inaantay ninyo ang ating special na bisita. Pero from the bottom of my heart, mabuhay ang lahing Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pangulong Duterte! Mabuhay! Bring him home! 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 Duterte! 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 Mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay si Mahalika! Maraming salamat. Please accept this token of appreciation po from Melbourne. Yan, from our cuties. Maraming salamat for gracing us with your presence. Maharlika, isang palakpak pa po! Isa pa! Ayan, maraming salamat.